3, 2, 1. Good day sa inyong lahat mga ka-Bugs TV, at ngayong araw po ay magpapalit po tayo ng ating flyball dito sa ating panggilid, at papalitan na rin po natin ang ating torque drive kasi nagkaroon na po siya ng problema doon sa may bearing niya at nagiging dahilan kaya nagiging maingay ang ating CVT. At syempre isasabay na rin natin ang paglilinis nitong ating pangmalakas ang panggilid, walang iba kundi ang RS8. Ayan po, at nakikita niyo po mga Bugs, at unti-unti na po yan tinatanggal. At syempre kung bago ka pa lang po sa aking channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At eto na po, balik na po tayo dito sa ating video. Ayan, una na pong tinanggal yung ating drive face at atin na pong isusunod itong ating clutch bell, at ipapakita ko po sa inyo mga Bugs kung ano po yung itsura nito at nagiging dahilan ng pagkaingay ng ating panggilid. Wala namang nagbago sa kanyang performance mga Bugs, ang nangyari lang talaga ay nagkakaroon siya ng ingay. At dito sa torque drive mga Bugs ay ang ating papalitan lang dyan ay yung pinaka mail niya, kung nasasaan yung kanyang pinaka bearing. Ayan, napapansin nyo po at nakikita mga Bugs yung paligid po ng bearing, ayan po ay nagkaroon na po siya ng mga natanggal na mga piraso ng bakal o paligid niya mga Bugs. At syempre itong ating flyball, ayan ipapakita ko po sa inyo mga Bugs, yung pong isang flyball natin ay nagkaroon na po ng tama, ayan po. At syempre papalitan natin yan mamaya at ipapakita ko po sa inyo kung ano po yung ating ipapalit dyan mga Bugs. At heto na po, unti-unti na po nating kakalasin yung ating torque drive assembly. Ayan po, gamit po ang ating power tool. At syempre shout out pala dito kay Kuya, at siya po ang nagagawa niyan. Ako naman po tamang video lang po mga Bugs. Hindi ko lang nakuha yung pangalan dito ni Kuya, pero pagbalik natin dito sa shop na ito, kung sakali man po na mayroon po tayong ipapagawa, ay kukunin natin po yung pangalanan at syempre isa shoutout natin yan mga Bugs. Ito na po, unti-unti na po nating tinatanggal ang ating mga clutch spring, at isusunod na rin po natin ang ating clutch lining mga Bugs. At shoutout sa RS8. Dahil dyan ay naging mas maganda yung performance ng ating motor mga Bugs. At ang nga pala, ang ating gagamitin dito, kagaya ng aking nasabi, ay gasolina. At ito mong gasolina na ito ay nagmula po ito dito sa ating tangke na mismo. At ayan, at ipapakita ko po sa inyo kung paano po siya ginagawa. Nung mga nakaraan po, kung napansin nyo po, ang ating ginamit na paglilinis ng ating CVT ay yung mismong CVT cleaner na may spray, at nasubukan na po natin yung carburetor CVT cleaner at yung isa pa pong type na CVT cleaner na pang FI. Ang pinagkaiba naman po nung dalawa yung pang FI po na CVT cleaner ay malamig po siya sa balata, at yung isa naman po ay goods naman po siyang gamitin. Ang kanagandahan lang po paggamit po ng mga CVT cleaner na spray ay talaga pong mas mabilis na nagagawa o nalilinis yung ating panggilid, dahil meron na po siyang hangin na nagiging pressure para yung mga dumi ay tumalsik na mga Bugs, at saka matanggal na rin yung mga dumi doon sa mga singit-singit ng ating mga CVT cleaner na parts mga Bugs. At kung ikukumpara ko naman po yan mga Bugs dito sa paglilinis ng ating CVT cleaner na gamit ang gasolina, ay heto po yung mga kailangan po ng lalagyan syempre, tapos ng gasolina at yung ating brush, at syempre yung basahan. At heto po yung pag-process nyan mga Bugs sa paggagawa. So kailangan ng ating gasolina, wala po kayong ibang ilalagay kundi gasolina lang, huwag niyo po nga haluan ng kung ano yan. At gamit po ang brush, tatanggalin po yung dumi. Then pagka natapos po yan, syempre ibabalawan din po ng gasolina yan. At gamit yung basahan ay tutuyuin na po yan mga Bugs. So paulit-ulit lang yan hanggang sa matapos po na malinis ang lahat ng parts ng ating CVT mga Bugs. Kaya sa mga malalayo dyan na mga lugar na halos wala pong mabilhan ng ating mga CVT cleaner na may spray, pwede po gamitin itong ating gasolina, at napakagandang recommendation po niyan para sa inyong mga Bugs. Nagpapasalamat po pala ako sa inyong lahat, dahil po sa inyo umabot po tayo sa 800 subscriber, at natutuwa po ako dyan dahil nakarating po tayo dyan. At dahil po sa mga simpleng video natin, sana po nakakatulong po ito sa inyo, dahil ginagawa ko po ito at nag-i-enjoy po ako, at itutuloy-tuloy ko lang po ito mga Bugs. At kung hindi ka pa nagsasubscribe ay subscribe ka na po sa akin channel and click the notification bell para po sa mga susunod nating mga video mga Bugs.
Balik na po tayo dito sa ating video at ngayon naman po ang ginagawa naman po ni Kuya ay nililinisan po ang ating center spring. At ito pong ating center spring ay meron po yung 1200 RPM at napakaganda at bagay na bagay po yan dito sa ating motor dahil mas nakakadagdag ng ating performance yan. At kung gusto mo po na mag-upgrade ng inyong panggilid ay pwede yan. At meron po akong naunang video na kung saan mapapanood nyo po yung aking pag-upgrade or paglalagay nitong ating mga RS8 at nakalagay din po doon kung mga magkano po yung presyo para magkaroon po kayo ng ideya. At kung sakali po ay pwede po kayo makahanap ng mas mura. At ilalagay ko po yung link na yan ng video natin sa YouTube dito sa description para kung sakali i-click nyo lang po yan at mapapanood nyo na po yan mga bags. Kaya naman ako nag-upgrade ng ating panggilid na RS8 dahil itong ating motor ay 3 taon na sa akin at gusto ko na mas maganda yung kanyang performance at yung ibang parts kasi na itong ating panggilid ay medyo may mga tama na. Kaya ginawan ko na ng paraan at mas maganda na. At kung may tatanong nyo po kung bakit po gasolina yung ating ginamit dito sa ating panggilid at hindi po tayo gumamit ng mga CVT cleaner na mga spray. Ang kadahilanan po niyan ay para po mapakita ko po sa inyo mga bags kung paano po ginagawa or ginagamit na panlinis itong atong gasolina para kung sakali man po na wala po kayong mabilhan kagaya po sa mga lugar na malalayo ay pwede nyo po itong maging guide para lagi ma-maintenance at syempre maging malinis ang mga motor natin. At kayang-kaya nyo po yung gawin. At kung wala man po kayong tools na magagamit na pangbukas ng inyong mga crankcase o pangkalas ng inyong mga panggilid, ay pwede po kayong bumisita sa mga online store at napakarami po na inyong mapagpipilian at mga mura na mabibili dyan na. At kapag nakompleto nyo na po yan, ay pwede nyo na pong umpisahan ang paglilinis ng inyong mga CVT ng inyong mga motor. At napakarami po na inyong pwede maging guide. At isa na po dyan itong ating YouTube. At pwede po kayong mag-search dyan kung paano po yung step by step kung paano po ginagawa yung paglilinis ng inyong mga CVT. At ito pong video na ito na napapanood ninyo ay isa po sa pwede nung sundan. Balik na po tayo dito sa ating video at ngayon naman po ang nililinisan ay ang ating crankcase at gamit po yung gasolina ay binabanlawan po yung mga natitirang dumi at gamit ang basahan, ayan, tinutuyo po at napakaganda po ng naging resulta mga bags at napakalinis. Ngayon naman po itong ating mga clutch spring ang nililinisan ni Kuya at yan pong ating clutch spring ay meron po yan na 1000 RPM at napakaganda po niyang gamitin mga bags. At isa yan sa naging dahilan kung bakit gumanda yung performance ng ating motor. Sa paglilinis nitong ating CVT ay hindi naman siya ganun kakomplikado at kayang-kaya nyo po yung gawin basta meron lang kayo mga tools na magagamit. At sa parte naman na ito ay nililinisan ni Kuya ang loob ng ating crankcase at gamit yung brush ay kanyang kinukuskus ang bawat sulok nito para magtanggalan yung mga alikabok dahil yung mga alikabok na yan ang nagiging dahilan kung bakit nagiging dragging ang ating motor dahil nakakasira din yan kaya kailangan niyang tanggalin na. At ngayon naman po ay pinapakita ko po sa inyo itong ating gagamitin na bola. Ito po ay mayroon 13 grams at yan po ay brand ng JBT. So hindi na po RS8 ang ating gagamitin ngayon, JBT naman. At heto naman po yung ating torque drive na ipapalit dun po sa ating stock na nakalagay sa ating motor dahil po yung kanyang paligid ng kanyang bearing ay nasira na. At yan ay nabili ko po sa may 10th Avenue at medyo may kamahalan lang siya dahil kailangan ay kaya binili natin yan mga bags. At unti-unti na pong binabalik ni Kuya yung ating clutch assembly at ngayon naman po ay nilalagyan niya ng grasa ang paligid nitong ating lalagyan ng ating clutch lining. At advice ko lang po sa inyo na ang dapat po na gamitin ninyong grasa ay yung mga high temperature kasi po masyado pong mainit itong ating mga panggilid pag umpisa na po siya na nag-function o tumatakbo yung ating motor. At nilalagay na ni Kuya yung ating mga nabiling fly bowl. At kung may tatanong nyo po kung bakit po laging 13 grams yung aking ginagamit, sa kadahilanan po na sa lahat po ng mga bola na aking nagamit, yung 13 grams lang po yung nagustuhan ko na performance mga pags. Pagdating po sa mga fly bowl ay nakadepende po yan sa bigat po ng mga driver na gumagamit ng motor. At ako po, ang inyong lingkod ay hindi naman po ako ganun kabigatan kaya bagay na bagay po sa akin at saktong-sakto lang yung 13 grams.
Balik po tayo dito sa ating video at ngayon naman po inailagay na po yung ating torque drive na nabili sa may 10th Avenue, Caloocan. At saktong-sakto lang siya dun sa ating stock na torque drive na male. At muli, tips ko lang po sa inyo mga bags, kapag ka po kayo ay maglalagay po ng torque drive ay lagyan nyo po ng grasa yan. Diyan po sa nakikita ninyo para po sa mas magandang performance ng inyong torque drive. At kung nakarating ka sa parte ng video na ito ay nagpapasalamat ako sa iyo at itutuloy-tuloy ko lang itong paggawa ng mga video na ito kahit simple lang dahil nag-i-enjoy ako sa aking ginagawa. At makikita nyo po sa inyong video ay binubuo na ni Kuya ang ating clutch assembly. At ingat lang po kayo kapag ginagawa nyo po ito kasi pwede po yan tumalsik dahil po sa spring or sa center spring na possible po na mag-angat po ng ating clutch lining at possible po na tumama sa inyo. Ngayon naman ay nilalagyan ng grasa ang loob ng ating torque drive para mas madulas siya at umikot ng mas maganda kapag tumatakbo na itong ating motor. At haya na po mga bags at nilagay na po. Ito na rin po ang ating clutch belt. Katapos po na may lagay ang ating clutch belt ay nilagay na rin po yung ating washer at sinundan ng ating nut. At pagkatapos po niyan ay nilagay na rin po yung ating drive phase at yung ating washer at nilagay na rin po yung ating nut. At para ma-secure yung ating panggilid gamit ang power tool ay hinigpitan na ito. At hanggang dito na lang po muna ang ating video at sa inyo pong lahat na sumusuporta sa aking channel ay lubos po ako na nagpapasalamat. At muli, kung bago ka pa lang po sa aking channel ay subscribe ka na and click the notification bell for more upcoming videos. At ito po si Bugs TV. Hanggang sa muli, salamat po.